Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Dapat kang huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manabela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot, letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manabela. Ano ang maaaring maging violation ng isang driver na nag-overtake sa isang intersection na may isang lane lamang papunta sa isang direksyon? A. Pag-overtake sa isang intersection. B. Obstruction. C. Pagbaliwala sa senyas trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Pag-overtake sa isang intersection. Ano ang kahulugan ng kulay pulang bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter B. Bawal magsakay o magbaba dito. Ano ang kahulugan ng kulay dilaw na bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter A. Bawal pumarada dito. Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal na mag-overtake na daan. B. Isang direksyon lamang. C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyan na pang-emergency? A. Huminto. B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay ng daan. C. Kumaway sa mga sasakyang pang-emergency at sabihang maghintay. Ang tamang sagot, letter B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay ng daan. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Ang tamang sagot, letter C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Kung huminto ka sa isang intersection, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. B. Pula upang walang madistorbo. C. Dilaw upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot, letter A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng DL na may otoridad na magmaneho ng manual transmission o MT ay hindi pinapayagan na magmaneho ng sasakyan na automatic transmission or AT. B. Ang driver na may hawak na lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. C. Ang driver na may hawak na lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng automatic na transmission. Ang tamang sagot, letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng automatic na transmission. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente or enforcer lamang na itinalaga ng LTO.
B. Kahit sino basta ang paglabag ay nakapaloob sa Republic Act No. 4136. Or C. Kahit sino basta enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot, letter A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Alin sa mga sumusunod na kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho. B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. C. Mga driver na nagpatuloy sa pagbiyahe kahit flat ang gulong para maiwasan ma-impound. Ang tamang sagot, letter B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa. B. Nakatuon pa kanan. C. Nakatuon pa baba. Ang tamang sagot, letter B. Nakatuon pa kanan. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang sulid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn sa highway. Ang tamang sagot, letter A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Alin ang maaring makapagpawala ng iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Paglinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot, letter B. Pagtingin sa mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. Tama bang itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho sa paakyat na daan sa bilis na 60 km kada oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot, letter A. Mali. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtikan? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangang daan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Alin sa mga sumusunod na aksesory ang pinag-uutos na may panatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at cable ng clutch? A. Palaging hugasan ang cable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang cable sa gasolina. Ang tamang sagot, letter B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicles Users Charge or MVUC? A. Dagdag pondo para sa nagbabantay ng weighing scale. B. Para mapunduhan ang sahod ng mga traffic enforcers. C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Ano ang maaring ipataw sa paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pag walang bahala sa senyas trapiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, letter C. Initial na traffic violation. Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada? A. Huminto agad at maghintay ng go signal pagkarating sa intersection. B. Para malaman ang speed parating sa obstruction or intersection. C. Para mas agresibo. Ang tamang sagot, letter B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niyang mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver.
B. Bumalik sa original na lane ng maingat. C. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Ang tamang sagot, letter B. Bumalik sa original na lane ng maingat. Ang biglaang pagpreno na nagre-resulta sa mga banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsusuot ng seatbelt. B. Sobrang laki inflated na mga gulong. C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot, letter C. Pagtutok o tailgating. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang ilaw trapiko ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay magiging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi. C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B. Hindi totoo. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan pa ang takbo at makipagkarirahan. B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. C. Biglang magpreno. Ang tamang sagot, letter B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake. B. Headlight switch. C. Busina. Ang tamang sagot, letter A. Parking brake. Upang mabawasan ang pinsala sa iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Pumreno sa maayos na oras. B. Gumamit na makitid na mga kalye. C. Gumamit na mga busy na rota. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno sa maayos na oras. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan, maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali na pagtanto mo na nasa maling lane ka, dapat kang A. Ipilit ang iyong daan. B. Manatili sa iyong lane. C. Huminto hanggang sa wala nang dumaan ng mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Manatili sa lane na iyon. Sa karaniwang kondisyon, ano ang pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod? A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya sa pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya sa pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomendang bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirekomendang bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirekomendang bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot, letter B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Ano ang pinakamabuting alituntuning pagkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Kung ikaw ay pumarada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot, letter A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A.
Iwan ang sasakyan at tumawag ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD o early warning device 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Magkano ang parusa sa unang openso sa pagpapasakay sa harapang upuan sa batang 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B, 1,000 pesos. Ang DL ay para sa driver's license samantalang ang VIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very important non-professional driver. Ang tamang sagot, letter A, Vehicle Identification Number. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng mga regulasyon kapag binabaliwala ay magiging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot, letter A, Regulatory signs. Ano ang dapat mong gawin kung magmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada. B. Mag-ilaw at bilisan ang takbo. C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa two-way na intersection. B. Sa tulay. C. Sa expressway. Ang tamang sagot, letter A, sa two-way na intersection. Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag. B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan. C. Nakaparada. Ang tamang sagot, letter C, nakaparada. Kung walang linyang minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Sa gitna ng kalsada. C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A, malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system or ABS, sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglaang huminto, ano ang dapat mong gawin? A. Tapakan ang pedal ng preno ng tuloy-tuloy. B. Bombahin ang preno. C. Pumreno ng banayad. Ang tamang sagot, letter C, pumreno ng banayad. Sino ang responsable upang hindi mag-overload ang sasakyan? A. Ang may-ari ng sasakyan. B. Ang driver o ang pasahero ng sasakyan. C. Ang taong nagpapasakay sa sasakyan. Ang tamang sagot, letter B, ang driver o pasahero ng sasakyan. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno ang mga lugar maliban sa puwang na may marking taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang mga espasyong ito kapag puno ang ibang lugar. B. Pwede mong gamitin ang espasyong ito may kapansanan man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Ang tamang sagot, letter C, hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer,
at walang traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kaliwa. B. Trapiko, mga sasakyang katapat sa kasalungat ng iyong direksyon. C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang paglusot sa overtaking sa pataas na kalsada patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C. Malinaw na nakikita na nagmamaneho sa daan ang layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot, letter C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Pumapasok ka sa lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A. Sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C. Hindi lalampas sa limitasyon ng bilis. Ang tamang sagot, letter B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Nakita mo ang yellow box sa intersection, hindi ka makapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ka ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makalalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot, letter B. Tiyak na makalalabas ka sa kabila nito. Kailan mo maaring gamitin ang hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan. B. Sa matataong lugar sa halip na magbusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga. C. Sa mga panlalawigang rota pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot, letter A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito. B. Maaari kang magmaneho sa daang ito. C. Hindi ka maaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaring magmaneho sa daang ito.